Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at mga kapuso? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayong araw. Muli, samahan niyo akong lumubog sa isang kwentong gigising sa inyong damdamin at susubok sa inyong pananaw sa pagmamahal. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay sapat na, lalo na kung ito'y may kasamang pag-asa. Ngunit paano kung ang pag-asang yon ay hindi sapat upang ipagtanggol ka mula sa mga taong dapat ay magmamahal din sa'yo? At paano kung ang tanging sandata mo ay ang pagiging ina na handang harapin ang mundo para sa kapakanan ng kanyang anak? Tunghayan natin ang kwento ni Tala na natuto kung paano bumangon mula sa alabok at muling abutin ang kanyang bituin. Naramdaman ni Tala pag-asa ang marahang paghaplos ni Silakbo sa kanyang bilog na tiyan. Nakasandal siya sa balikat ng asawa habang pinapanood nila ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanilang silid. Ang mapulang sinag nito ay nagpinta ng gintong kulay sa buhok niya na malayang nakakalat sa suot niyang puting duster. Malapit na, Tala, bulong ni Silakbo, puno ng pag-asa ang boses. Makikita na natin ang ating munting anghel. Magiging pinakamaganda siyang regalo sa atin. Ngumiti si Tala, pinunasan ang luha sa gilid ng mata niya. Ito ang mga sandaling pinapangarap niya, ang katahimikan at kapanatagan na dala ng pagmamahalan nila. Inabot niya ang kamay ni Silakbo at marahang pinisil. Oo, mahal. Sana'y maging malakas siya, gaya ng pag-asa natin. Ang pangalan niya mismo, Tala Pag-asa, ay simbolo ng kanyang paniniwala sa mga bituin at sa pangako ng bukas. Akala niya, sa piling ni Silakbo, wala nang hahanapin pa ang puso niya. Ngunit ang pangarap na iyon ay kasing dali lang pala mawala, gaya ng paglubog ng araw. Bumaba sila para maghapunan, ang bawat hakbang ni Tala ay mabigat dahil sa kanyang kalagayan. Nasa 8 buwan na siya ng pagbubuntis. Pagdating nila sa sala, agad bumungad sa kanila ang matalim na tingin ni Marilag Valencia, ang kanyang biyenan. Nakaupo si Marilag sa sofa, nakataas ang isang kilay, ang kanyang eleganteng damit ay tila lalong nagbibigay diin sa kanyang matigas na personalidad. Sa tabi niya ay si Bituin, ang kapatid ni Silakbo na nakangisi ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng mga ito. Oh, nandyan na pala kayo. Malamig na bati ni Marilag. Walang bahid ng init o pagtanggap. May importante kaming pag-uusapan. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Naramdaman ni Tala ang paghigpit ng hawak ni Silakbo sa kanyang kamay. Alam niyang may masamang mangyayari. Ma, ano po bang ginagawa ninyo dito? Tanong ni Silakbo. Ang boses niya ay mahina, parang bulong. Hindi niya man lang matingnan ng ina sa mata. Tiningnan ni Marilag ang kanyang anak, puno ng pagkadismaya. Ako pa ang tatanungin mo. Siyempre, para sa kapakanan ng pamilya. At sa iyo, Tala. Baling niya kay Tala. Panahon na para umalis ka. Nahinto ang paghinga ni Tala. Ang puso niya ay tila yelo na nabasag sa kanyang dibdib. Umalis? Bakit po? Huwag kang magkunwari na hindi mo naiintindihan, sabi ni Marilag. Tumayo at lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay parang martilyo sa sahig. Si Bituin, buntis din. At mas kailangan niya ang suporta namin dito. Hindi na pwede na magkasama kayo sa isang bubong. Tsaka, nakakahiya naman sa posisyon ninyo. Wala kayong ambag sa pangalan ng Vallejo. Nag-init ang ulo ni Tala. Anong kahiya-hiya, ma? Ikakasal po kami ni Silakbo. At ang anak ko, apo niyo po. Hindi po ba pwedeng mag-usap tayo ng maayos? Nagtaas ng kilay si Marilag. Kasal. Pangako lang yon, Tala. At apo? Hindi pa nga na ipapanganak. Wala nang pakinabang. Ang kailangan namin dito ay ang pure blood ng Vallejo, hindi ang kung sino-sino lang napipisan. Naramdaman ni Tala ang hapdi ng bawat salita. Hindi niya na kailangang magtanong pa. Ang pagtanggi sa kanya ay hindi dahil sa espasyo, kundi sa dugo at pangalan.
Tumingin siya kay Silakbo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Naghintay siya ng kahit anong salita, kahit isang kibot ng bibig. Ngunit si Silakbo ay nakatayo lang doon, nakayuko. Ang mga kamao ay nakakuyom ngunit hindi gumagalaw. Walang boses, walang pagtatanggol. Silakbo? Bulong niya, halos hindi na lumalabas ang tunog. Huminga ng malalim si Silakbo. Mamahal, kailangan mong umalis muna. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Para sa ikabubuti ng lahat. Isang matinding suntok ang naramdaman ni Tala. Hindi mula sa biyanan, kundi mula sa lalaking pinakamamahal niya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Pakiramdam niya ay tila yelo na siya, ngunit ang loob niya ay nagniningas sa galit at sakit. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan ang mukha ng dalawang bayeho, at lalong hindi kayang tingnan ang mukha ng lalaking pinakasalan niya. Mabuti pa't ayusin mo na ang gamit mo. Dugtong ni Marilag, ang kanyang boses ay walang pakundangan. May tatawag ako para ihatid ka sa kung saan mo gustong pumunta. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Tala. Umakyat siya sa itaas. Ang bawat hakbang ay tila milyong-milyong tinik na tumutusok sa kanyang mga paa. Habang nag-iimpake, ang bawat piraso ng damit ay parang nagpapaalala sa kanyang mga pangarap na ngayoy durog na. Ang mga larawan nila ni Silakbo ay itinago niya sa ilalim ng kanyang bag. Ayaw na niyang makita ang mukha ng taong sumira sa kanyang pag-asa. Pagbaba niya, ang maliit niyang maleta ay naglalaman ng lahat ng mayroon siya. Lumakad siya patungo sa pintuan. Ang kanyang bilog na tiyan ay tila lalong bumigat. Sa huling sulyap, nakita niya si Silakbo na nakatayo pa rin sa parehong pwesto. Nakayuko ang ulo. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat na ngayon sa syudad ng Karilagan, nagbibigay ng kakaibang lamig sa lahat. Umalis ka na, Tala, para sa ikabubuti ng lahat. Malamig na sabi ni Marilag at itinulak siya ng bahagya sa likod, palabas ng bahay na minsan niyang tinuring na kanlungan. Pinasadahan ni Tala ng tingin ang syudad ng Karilagan. Ang mga nagliliwanag na ilaw ng mga gusali at neon signs ay tila nangiinsulto sa dilim ng kanyang kalooban. Malamig ang hangin ng gabi, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Bawat hakbang ay tila isang malalim na sugat, hindi lamang sa kanyang mga paa na nangangalay, kundi sa kaluluwa niyang nadurog. Ang kanyang bilog na tiyan ay lalong bumigat. Bawat galaw ng bata sa kanyang sinapupunan ay parang nagpapaalala sa kanya ng bigat ng responsibilidad na mag-isa niyang haharapin. Silakbo, bulong niya, ang pangalan ay lumabas na parang isang panaghoy. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang duster. Ang numero ni Silakbo, ang una niyang hinanap. Naglakas loob siyang pindutin ang call button. Ang kanyang puso ay kumakaba. Umaasa sa isang himala. Umaasa siyang tatawagan siya nito, pabalik, magpapaliwanag, at ipagtatanggol siya laban sa ina. Isang ring, dalawang ring, tatlong ring. Ang bawat ring ay parang tunog ng martilyo na tumutusok sa kanyang dibdib. Sa ika-4 na ring, nagbago ang tunog. The subscriber cannot be reached. Please try again later. O kaya naman, the subscriber you are trying to reach has declined your call. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang sinubukan 6 na beses. Sa bawat pagkabigo, lalong lumalalim ang sakit. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis niya sa bahay. Ito ay tungkol sa pagtalikod ni Silakbo sa kanya, sa kanilang pinagsamahan, at sa kanilang magiging anak. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pag-asa, ang Tala sa kanyang pangalan, ay tila isang bituing nahulog at nawala sa kawalan. Naalala niya ang kanilang unang pagkikita sa isang maliit na coffee shop. Si Silakbo, nakangiti, pinipilit siyang bilhan ng kape kahit na hindi siya umiinom. Para sa akin, ikaw ang pinakamatamis na kape, Tala. Sabi nito noon, puno ng lambing ang mga mata.
Naalala niya ang mga pangako sa ilalim ng buwan, ang bawat halik na may kalakip na pag-asa. Hindi kita iiwan, Tala. Hinding-hindi. Ang mga salitang iyon ay ngayon ay tila mga anino na nagmumura sa kanya sa dilim. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Ang mga matataas na gusali ay tila nagtatago ng mga matang humuhusga sa kanya. Bawat taong nakakasalubong niya ay parang tumitingin sa kanyang malaking tiyan at sa kanyang maputlang mukha. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin na ang bawat piraso ay sumasakit sa pagdikit sa isa't isa. Biglang kumirot ang kanyang tiyan, napahawak siya sa pader ng isang gusali na papikit ng mariin. Ang sakit ay nagmula sa ibaba, isang matalim na kirot na nagbabanta. Natatakot siya. Paano kung manganak siya sa gitna ng kalsada? Mag-isa. Walang tutulong, walang silakbo. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng buhangin. Nagkalat ang kanyang mga luha, hindi niya na alam kung saan patungo. Napaupo siya sa gilid ng bangketa, pinipilit huminga ng malalim. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang ina, si Luz Viminda. Ang kanyang ina na laging matatag, laging may yakap na handang ibigay. Ang kanyang ina na kahit kailan ay hindi siya pinabayaan. Ang barangay Halimuyak, ang payapa nilang tahanan, ay biglang naging liwanag sa kanyang dilim. Hindi kalayuan, ngunit tila isang mundo ang layo mula sa syudad ng Karilagan na ito. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng kanyang luha. Kailangan niyang maging malakas, hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Para sa lakan na nasa loob ng kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala, ngunit napalitan ng isang bagong determinasyon. Kakayanin niya ito. Kailangan niyang kayanin. Tumayo siya, dahan-dahan, pinipilit itatag ang sarili. Nagtanong siya sa isang naglalakad kung saan makakahanap ng bus terminal. Kahit saan, basta makalayo sa lugar na ito, sa mga alaala at sa mga taong sumira sa kanya. Pagdating niya sa terminal, ang huling bus patungong probinsya ay malapit nang umalis. Nagmamadali siyang bumili ng tiket, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Tumayo siya sa gilid, pinagmamasdan ang mga nagmamadaling pasahero. Sa pagpasok niya sa bus, huling sulyap niya sa syudad ng Karilagan. Ang mga matataas na gusali na minsan niyang hinangaan ay ngayon ay tila nagmistulang mga kulungan. Umupo siya sa bintana, hinayaang dumampi sa kanyang pisngi ang malamig na hangin. Sa pag-andar ng bus, tila may bago ring pag-asa ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Ang pag-asa na hindi na siya magiging basahan. Ang pag-asa na ang kanyang anak ay hindi kailanman mararanasan ang sakit na dinanas niya. Sa kanyang isip, muli niyang inulit ang mga salitang sinabi niya kanina sa harap ng pinto. Tapos na ako sa inyo. Ngayon, mas malakas, mas may diin, at puno ng bagong lakas. Tapos na ako sa inyo. Hinding-hindi na ako babalik. Makalipas ang ilang oras ng mahabang biyahe, unti-unting napawi ang madilim na anino ng syudad ng Karilagan. Ang mga nagtatayugang gusali ay napalitan ng malawak na bukirin at luntiang kabundukan. Sa bawat pagpihit ng gulong ng bus, tila may bumibitawang bigat sa balikat ni Tala. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, may halong amoy ng lupa at halamang gamot na nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang naninigas na puso. Nang bumaba si Tala sa terminal ng Barangay Halimuyak, sumalubong sa kanya ang payapa at simple nitong tanawin. Hindi tulad ng syudad ng Karilagan na puno ng ingay at ilaw. Dito ay tunog lang ng kuliglig at simoy ng hangin ang maririnig. Nilibot niya ang paningin, hinahanap ang pamilyar na kalsada patungo sa kanilang bahay. Bawat puno, bawat bahay na madaanan niya ay tila yumayakap sa kanya pabalik sa nakaraan, sa mga alaala ng kanyang pagkabata.
bago pa siya masilaw sa kinang syudad ng Karilagan at sa pag-ibig ni Silakbo. Mabigat ang kanyang mga paa, ngunit ang isip niya ay nagmamadali. Sa wakas, natanaw niya ang kanilang maliit na bahay na mayroong baging ng bougainvillea na nakapulupot sa haligi. Nakita niya ang ilaw na nakasindi at doon, sa harap ng pinto, nakatayo ang isang figura na pinakamamahal niya. Inay! Ang salitang lumabas sa kanyang bibig na may halong lumbay at pagmamahal. Agad na lumingon si Luz Viminda. Ang kanyang muka ay nababalutan ng pag-aalala. Nang makita siya, agad itong kumaripas ng takbo. Anak! Tala, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Bakit mag-isa ka? Nang maramdaman ni Tala ang mainit na yakap ng kanyang ina, doon na bumuhos ang lahat ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Bumagsak ang kanyang maleta at kumapit siya sa ina ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay bumubuo ng malakas na tunog sa katahimikan ng gabi. Inay! Inay! Inalalayan siya ni Luz Viminda papasok. Ang bawat haplos sa likod ni Tala ay parang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pinaupo siya sa isang upuang kawayan at agad na ipinaghanda ng mainit na gatas, ngunit wala siyang ganang uminom. Gusto lang niyang ilabas ang lahat ng sakit. Sabihin mo sa akin, anak. Mahinahong tanong ni Luz Viminda. Hawak ang kamay niya. Anong nangyari? Bakit ka umuwi na mag-isa? Si Silakbo nasaan? Sa bawat salita, tila muling sumisiksik sa kanyang dibdib ang mga alaala ng pagtatakwil. Kinuwento niya ang lahat. Mula sa pagmamalaki ni Marilag, ang pag-alis ni Bituin sa ibang bansa. Dahil sa mga personal na dahilan na ngayon ay mas klaro na. Hanggang sa marahas na pagpapaalis sa kanya sa bahay ng mga Vallejo. Isinalaysay niya ang mga matatalim na salita ni Marilag, ang paghamak nito sa kanyang pagkatao at sa kanyang anak. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan ni Silakbo, ang kanyang pagtalikod. Ni hindi niya ako ipinagtanggol, inay. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakatayo lang siya doon, nakayuko. Hindi man lang niya ako tinulungan. Ang sabi niya, umalis na lang daw ako para sa ikabubuti ng lahat. Umungol si Luz Viminda sa sakit. Ang kanyang muka ay namumula sa galit, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado para sa kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Tala. Anak ko, hindi ka karapat-dapat sa ganoong trato. Walang inang dapat makaranas ng ganyan. At ang asawa mo, wala siyang karapatang gawin sa iyo iyon. Pero inay, saan ako pupunta? Paano na kami ng anak ko? Tanong ni Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tiningnan siya ni Luz Viminda ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Dito anak, dito sa piling ko. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo at sa apo ko. Ang bahay na ito ay sa'yo at sa apo ko. Hindi ka namin pababayaan. Hindi kailanman. Ang mga salitang iyon ay parang bala ng gumamot sa sugat ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa syudad ng Karilagan, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. May kanlungan pa rin pala siya. May nagmamahal pa rin pala sa kanya. Kinabukasan, kahit pagod, ay naramdaman ni Tala ang init ng sikat ng araw sa kanilang simpleng bahay. Nakita niya ang kanyang ina na abala sa paglilinis ng isang lumang kuna. Lumapit siya, ang puso niya ay napuno ng pasasalamat. Inay, ako na po dyan, sabi niya. Huwag na anak. Magpahinga ka lang. Ako na ang bahala rito. Nakangiting sagot ni Luz Viminda. Kailangan nating ayusin ito para sa apo ko. Malapit na siyang dumating. Magkasama silang nag-ayos ng kuna, naglabas ng mga lumang damit ng sanggol na nakatago sa isang baul. Ang bawat pinilian ng damit ay may kasamang kwento na ikinukwento ni Luz Viminda habang naghahanda. Ang simpleng paghahanda ay nagbigay ng bagong sigla kay Tala.
Naramdaman niya ang muling pag-usbong ng pag-asa. Ang mundong ito, ang barangay Halimuyak, ang kanyang ina, at ang kanyang anak ang tanging mahalaga ngayon. Habang inilalagay nila ang maliliit na unan sa kuna, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang kapitbahay ang nagdala ng sulat para kay Talapaga sa merkado. Sabi nito, binuksan ni Tala ang sulat, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ito ay mula sa isang law office sa siyudad ng Karilagan. Ang puso niya ay kumirot. Alam niyang hindi ito magandang balita. Binasa niya ang nilalaman nito. Isang maikling mensahe, malinaw at walang habag. Si Silakbo Vallejo ay hindi magagawang suportahan ang bata sa pananalapi at moral. Ang pamilyang Vallejo ay hindi magbibigay ng anumang tulong pinansyal. Nahulog ang sulat mula sa kanyang kamay. Ang mga salita ay tila sumigaw sa kanyang isip. Hindi lang siya itinaboy. Tinatanggihan din nila ang kanyang anak. Ang lahat ng pag-asa na muling magkabalikan sila, nababalik si Silakbo at papanindigan ng kanyang anak ay nawala ng tuluyan. Ang pahinang iyon ay hindi lang papel. Ito ang huling pahina ng kanyang pag-asa sa pamilyang Vallejo. Anak, anong nakasulat? Nag-aalalang tanong ni Luz Viminda. Dinampot ang sulat at binasa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Mga walang puso. Hindi nila pwedeng gawin ito. Apo nila yan. Nakanganga si Tala. Ngunit walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Tiningnan niya ang sulat sa sahig. At pagkatapos ay tiningnan ang kuna na kanilang inayos. Ang mga mata niya ay nagtataglay ng sakit. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, may isang bagong apoy na nagliliyab. Isang apoy ng determinasyon. Hindi inay, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay tumingin siya sa ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong lakas. Wala na akong inaasahan sa kanila. Wala na. Simula ngayon, ako na lang at ang anak ko. Walang tulong, walang kahit ano. Hindi ko sila kailangan. Ang kanyang boses ay matatag, walang bakas ng pagdadalawang isip. Nagsimula ang matinding pagsubok ni Tala sa gitna ng hating gabi. Hindi pa man sumisikat ang araw, dinapuan na siya ng matinding sakit ng panganganak. Naramdaman niya ang matalim na kirot na bumabalot sa kanyang tiyan. Mas masakit kaysa sa anumang sakit na naranasan niya mula sa pagtatakwil ng pamilya Vallejo. Ang bawat paghilab ay tila isang bagong paalala sa kanya na wala siya sa tabi ng kanyang asawa, wala sa sarili nilang bahay, kundi nasa simpleng bahay ng kanyang ina, mag-isa at malayo sa lahat. Inay, inay. Hiyaw ni Tala, pinipilit itatag ang sarili. Agad na bumangon si Luz Viminda mula sa kanyang pagtulog. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pag-aalala. Anak, teka lang, dahan-dahan. Huminga ka ng malalim. Dadalhin kita sa health center. Ngunit huli na ang lahat. Ang sakit ay mas mabilis kumalat. Hindi na makatayo si Tala. Pinilit siyang inalalayan ni Luz Viminda sa kanilang maliit na sala. Inihanda ng kanyang ina ang mga kumot at tuwalya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay. Sa probinsya, hindi na bago ang manganak sa bahay lalo na kung malayo ang ospital. Kaya mo yan, anak? Bulong ni Luz Viminda. Pinunasan ang pawis sa noo ni Tala. Para sa apo ko, malakas ka, Tala. Mas malakas ka kaysa sa akala mo. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila pilit na gumising sa natutulog na lakas sa kalooban ni Tala. Humilab ng mas matindi ang kanyang tiyan at sa bawat paghilab, kasabay nito ang pag-iyak niya at pag-aalala sa anak. Iyon lamang ang naging sandigan niya, ang pag-asang makita at mayakap ang kanyang anak. Matagal ang laban, puno ng hirap at sakit. May mga sandaling pakiramdam ni Tala ay susuko na siya na hindi na niya kakayanin. Ngunit ang boses ng kanyang ina, ang mainit na haplos nito, at ang pag-iisip sa kanyang anak ang nagpatuloy sa kanya.
Paulit-ulit na binalikan niya ang araw na itinapon siya, ang pagtatakwil ni Silakbo, ang malamig na mukha ni Marilag. Ang bawat sakit ng paghila ay tila nagpapahiwatig na dapat niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa nakaraan. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pagsubok, isang malakas na iyak ang pumuno sa tahimik na bahay. Apo ko, isang malusog na lalaki. Galak na sigaw ni Luz Viminda habang bitbit ang bagong silang na sanggol. Napaigtad si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ngunit pinilit niyang idilat. Nakita niya ang kanyang ina na nakangiti at sa kandungan nito, isang munting nilalang ang umiiyak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng pait ay tila naglaho sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya, ang matinding pagmamahal. Inabot ni Luz Viminda ang sanggol kay Tala. Nang madampi ang balat ng kanyang anak sa kanya, naramdaman ni Tala ang isang init na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak, ang kanyang lakan. Malusog, maliit at puno ng buhay. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bata at ang kanyang mga luha na matagal nang pinipigilan ay muling bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan, luha ng pag-asa. Ang ganda ng apo ko, anak, bulong ni Luz Viminda habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata. Kamukha mo. Ngumiti si Tala. Ngayon, mayroon na siyang dahilan upang bumangon, upang lumaban. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang lakan. Lumipas ang ilang araw. Unti-unting nakaka-recover si Tala. Ang bahay nila ay puno ng bagong sigla. Abalang-abala si Luz Viminda sa pag-aalaga kay Tala at sa apo, si Lakan Mercado. Iyon ang pangalang napagdesisyonan ni Tala para sa kanyang anak. Lakan na nangangahulugang pinuno o mahal na tao, isang pangalan na umaasang magiging matatag at may paninindigan ng kanyang anak. At Mercado, ang kanyang apelyido, na sumisimbolo sa kanyang pagiging ina, sa kanyang pagkakakilanlan, at sa pagputol ng ugnayan sa nakaraan. Isang hapon, habang hawak ang kanyang natutulog na anak, sinabi ni Tala kay Luz Viminda, "Inay, pupunta po ako sa civil registrar bukas. Ipaparehistro ko na po si Lakan." Nakangiti si Luz Viminda. "Magandang desisyon, anak. Anong apelyido ang ilalagay mo?" "Mercado, inay." Mariin na sabi ni Tala. Hawak ang kamay ng kanyang anak. "Lakan Mercado. Hindi ko nahahayaang gamitin ng sinuman ang apelyido ng kanyang ama na hindi naman niya ipinagtanggol. Hindi ko na rin hahayaang gamitin ang pangalan ng pamilyang walang puso." Kinabukasan, kahit mahina pa, pinilit ni Tala na pumunta sa civil registrar sa kabayanan, kasama ang kanyang ina. Hawak niya ang kanyang anak. Ang bawat hakbang ay puno ng bagong determinasyon. Nang dumating ang sandali upang isulat ang apelyido sa birth certificate, nanginginig ang kanyang kamay. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpaparehistro. Ito ay isang pahayag, isang pagputol ng ugnayan, isang muling pagbuo ng kanyang buhay. "Apelyido ng ama?" tanong ng clerk habang nakatingin sa kanya. "Mercado," matatag na sabi ni Tala. "Mercado ang apelyido ng anak ko." Nagtaka ang clerk, ngunit hindi na nagtanong pa. Sumunod lang ito sa gusto ni Tala. Nang matapos, tiningnan ni Tala ang dokumento. Lakan Mercado. Isang simpleng pangalan, ngunit puno ng kahulugan. Ito ang kanyang simula. Ang simula ng kanyang bagong pagkatao bilang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak nang walang tulong ng sinuman. Umuwi sila sa barangay Halimuyak. Ang puso ni Tala ay napuno ng kapayapaan. Sa mga sumunod na araw, tila unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Natuto siyang maging ina, nag-aalaga kay Lakan sa tulong ng kanyang ina. Ang kanilang maliit na bahay ay naging kanlungan ng pagmamahalan at pag-asa. Isang araw, habang karga-karga niya si Lakan, nagpapahangin sila sa labas ng bahay. Si Lakan ay mahimbing na natutulog,
Ang kanyang mukha ay payapa. Tiningnan ni Tala ang kalangitan. Ang asul na kulay ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang buhok at sa sandaling iyon, tila may nagsabi sa kanyang puso na malakas na siya. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Sa di kalayuan, papalapit sa kanilang bahay, ay isang itim na kotse. Ito ay hindi pangkaraniwang sasakyan sa barangay Halimuyak. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babae. Matanda na ito, ngunit nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang ayos ay halatang galing sa syudad. Tiningnan nito ang kanilang bahay at pagkatapos ay nakatitig sa kanya, sa kanyang karga-kargang anak. Ang tingin ng babae ay matalim, puno ng pagdududa at may bahid ng pagkakakilala. "Ikaw ba si Tala?" tanong ng babae. Ang boses nito ay matatag at puno ng kapangyarihan. Kinabahan si Tala sa biglang pagdating ng estranghera. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lakan na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hinahanda ang sarili sa anumang posibleng mangyari. "Ako nga po si Tala," matatag niyang sagot. Pinipilit na huwag ipakita ang takot. "Sino po kayo?" Lumapit ang babae. Ang bawat hakbang ay may kapangyarihan. "Ako si Aling Teresita, dating kapitbahay ninyo sa syudad ng Karilagan. Nakita kita sa palengke kanina, hindi ako nagkakamali." Tiningnan ni Aling Teresita si Lakan at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Tala, puno ng pagkalungkot. "Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo, ang kalupitan ni Marilag." Nagulat si Tala. Isang kapitbahay? Bakit siya naririto? "Pero paano po?" "Huwag ka nang magtanong, Ija," putol ni Aling Teresita. "Dito na lang tayo mag-usap sa loob. May kailangan kang malaman." Nang makapasok sila, iginaya ni Luz Biminda si Aling Teresita sa upuan. Nagtimpla ang kanyang ina ng kape, habang si Tala naman ay abala sa pag-iisip kung anong ibig sabihin ng lahat. "Alam kong mahirap paniwalaan, Tala." Nagsimula si Aling Teresita. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng pag-iingat. "Pero ang pagpapaalis sa'yo ay hindi lang dahil kay Bituin. Mas malaki ang dahilan doon. May malaking transaksyon ng lupa ang pinaplano ni Marilag. Isang ari-arian na matagal na nilang hawak, ngunit may mga butas sa papeles." Nanlaki ang mga mata ni Tala. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "May utang ang pamilya Vallejo, Tala," patuloy ni Aling Teresita. "Hindi nila ito gustong ipaalam sa publiko, lalo na kay Silakbo. Ang lupa na yon ay ang tanging paraan nila para makabayad. At kung ikaw at ang anak mo ay nasa loob ng pamilya, magiging mas komplikado ang pagbebenta ng ari-arian. Masisira ang transaksyon." Naramdaman ni Tala ang pagdududa at kasabay nito ang nagngingit-ngit na galit. Ito ay hindi lamang pagtatakwil sa kanya bilang asawa at ina. Ito ay isang kasuklam-suklam na laro ng pera at kapangyarihan. Pinagmukha siyang tanga. Ginawa siyang kalaban sa sariling pamilya. "Paano ninyo po nalaman ang lahat ng ito?" tanong ni Tala. Ang boses niya ay nanginginig. "May kilala ako sa Land Registration Office. Nabalitaan ko lang na may problemang papeles at ayaw ni Marilag na magkaroon ng anumang aberya," paliwanag ni Aling Teresita. "Hindi ko alam ang buong detalye, Tala. Pero alam kong may mas malaking plano si Marilag kaysa sa iniisip mo. Mag-ingat ka." Nagpasalamat si Tala kay Aling Teresita bago ito umalis. Pagkatapos, tumingin siya kay Luz Biminda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at pagdududa. "Inay, ibig sabihin, pinaglalaruan lang nila ako?" Sa kabilang banda, sa syudad ng Karilagan, si Silakbo ay nakaupo sa kanyang silid. Hawak ang isang lumang larawan. Si Tala, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig.
Sa tabi niya, si Silakbo, na tila ibang tao na ngayon. Ang kanyang dating sigla ay nawala, napalitan ng mga anino ng pagsisisi at pagdadalawang isip. Tala, bulong niya. Bawat araw na lumipas mula nang umalis si Tala ay puno ng panghihinayang. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang isip niya ay maingay. Binabagabag ng imahe ni Tala na lumalabas sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Alam niyang siya ang may kasalanan. Siya ang mahina. Biglang narinig niya ang boses ni Marilag mula sa labas ng kanyang silid. Opo, sir. Kailangang matapos natin ang mga papeles bago manganak si Bituin. Kailangan malinis ang lahat. Ayoko ng anumang gulo. Nakahulog-hulugan si Silakbo. Ang mga salita ni Marilag ay parang palaisipan. Papeles? Bituin? Ano na naman kaya ito? Lumabas siya sa kanyang silid. Naglakad ng tahimik patungo sa pintuan ng opisina ni Marilag. Mahina niyang dinikit ang kanyang tainga sa pinto. Tiyakin ninyo na walang sino man ang makakapag-question sa pagmamay-ari natin, lalo na ngayong wala na si Tala at ang kanyang magiging anak ay hindi na konektado sa atin. Rinig niyang sabi ni Marilag sa telepono. Hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa lumang kaso. Ayusin ninyo ang lahat. Napakunot ang noo ni Silakbo. Lumang kaso? Pagmamay-ari? Naguguluhan siya. Ngunit alam niyang may malaking bagay ang itinatago sa kanya ng kanyang ina. Isang sikreto na tila konektado sa pagpapaalis kay Tala. Bumalik si Tala sa loob ng bahay. Umupo siya sa harap ng lumang desktop computer ng kanyang ina na mayroong mahinang koneksyon sa internet. Nagsimula siyang mag-research, ginagamit ang mga keywords na Vallejo, real estate, legal cases. Hindi nagtagal, lumabas ang ilang lumang balita. Mga lumang kaso ng lupa na kinasasangkutan ng pamilya Vallejo. Isang partikular na artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay tungkol sa isang matagal ng kaso ng land dispute sa pagitan ng pamilyang Vallejo at isang pamilyang Mercado. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Mercado, apelyido niya. Apelyido ng kanyang ina. Posible ba? May connection ba ang kanyang pamilya sa kasong ito? Nagsimulang magpatong-patong ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Habang binabasa niya ang artikulo, isang lumang larawan ang nakita niya. Isang bahay na mayroong isang matandang babae na nakatayo sa harap. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ito ay hindi ang kanyang lola. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata na tila may koneksyon sa kanya. Ang isip niya ay biglang nakakita ng isang posibilidad, isang nakakagulat na koneksyon. Ang artikulo ay nagbanggit tungkol sa isang hindi patas na pagpapasiya at legal maneuvering ng pamilyang Vallejo. Malamig ang kanyang mga kamay at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Hindi lamang ito tungkol sa pera o sa pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa kung paano manipulahin ng pamilya Vallejo ang batas at ang mga tao. Naramdaman niya ang isang pamilyar na sakit, ngunit ngayon ay may kasamang malaking galit. Hindi mapakali si Tala matapos basahin ang lumang artikulo tungkol sa pamilyang Mercado at Vallejo. Ang mga piraso ng impormasyon na nakuha niya kay Aling Teresita ay tila nagiging mas malinaw ngayon. Naramdaman niya ang matinding pagkabigla, halos sa nagingingit-ngit na glit. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagpapaalis. Ito ay isang malalim na ugat ng kasakiman na konektado sa kanyang pagkatao. Kinabukasan, maaga pa lang, ay pinuntahan ni Tala ang isang matandang abogado sa kabayanan, si Attorney Ramirez, na nabanggit sa artikulo bilang isa sa mga dating nakakaalam ng kaso. Medyo nag-alinlangan pa si Attorney Ramirez noong una. Ngunit nang ipakita ni Tala ang lumang artikulo at ipaliwanag ang kanyang kalagayan, unti-unti itong lumambot.
ang kasong yon. Matagal na yon, Ija. Nagsimula si Atty. Ramirez. Ang kanyang boses ay may halong pagod at lungkot. Kinasasangkutan noon ng lolo mo sa tuhod, si Mang Ismael Mercado. May malaking lupa na minana niya, pero pinagtangka ang agawin ng pamilyang Vallejo. Ginamit nila ang impluensya nila sa korte at sa huli, natalo ang lolo mo. Hindi naging patas ang laban. Napakapit si Tala sa kanyang upuan. Ibig sabihin, nilinlang nila ang lolo ko? Tumango si Atty. Ramirez. Oo, may mga papeles na peke, mga testimonya na binayaran. Alam ko ang lahat ng iyon, pero noong panahong iyon, wala akong magawa. Maliit lang ako noon, kumpara sa kapangyarihan ng mga Vallejo. At ang masakit pa, ang lupa na yon ay ang balak na ibenta ni Marilag ngayon para daw sa mga bagong negosyo ni Bituin. Ang bawat salita ni Atty. Ramirez ay parang matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Tala. Naramdaman niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang ulo. Hindi na siya isang biktima ng pagtatakwil ng pag-ibig. Siya ay biktima ng isang malalim at lumang kasinungalingan, isang manika sa laro ng kapangyarihan at kasakiman. Ang kanyang pagiging bahagi ng pamilyang Vallejo, ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang anak. Lahat ay hadlang sa kanilang maruming plano. Kung mawawala siya at ang kanyang anak ay hindi makikilala bilang Vallejo, walang magiging hadlang sa transaksyon ng ari-arian. Ganoon po pala, bulong ni Tala. Ang kanyang mga kamao ay nakakakuyom. Ginamit lang nila ako. Samantala, sa syudad ng Carilagan, nasa gitna ng matinding pagpupulong si Marilag. Pawisan ng kanyang noo kahit pa napakalamig ng aircon sa conference room. Sa harap niya, nakalatag ang mga kontrata para sa pagbebenta ng malaking ari-arian. Ang halaga nito ay sapat para mabayaran ang malaking utang na itinatago niya kay Silakbo at higit pa rito, makapagbibigay ng sapat na pondo para sa kinabukasan ng kanyang apo mula kay Bituin. Kailangang matapos ang pirmahan sa lalong madaling panahon, mariin niyang sabi sa kanyang mga abogado. Ayoko ng anumang aberya, hindi pwedeng may makahadlang dito. Pero Madam Valencia, may mga lumang issue pa po sa papeles. Pagtutol ng isa sa mga abogado. May mga nagtatanong na po sa land dispute case noon. Nagsalubong ang kilay ni Marilag. Mga gago, ayusin ninyo yan. Hindi ninyo ba naiintindihan ang urgency? Hindi pwedeng may pumigil sa transaksyong ito. Lalo na ngayong malapit ng mga naksi Bituin. Kailangan ng malaking pondo. Naramdaman niya ang matinding kaba. Simula nang mawala si Tala, pakiramdam niya ay may nakabitin na espada sa kanyang leeg. Gusto niyang ipagpatuloy ang paghahanap dito, ngunit mas importante ang transaksyon. Kailangan niyang tiyakin na walang magiging hadlang. Ang mahalaga ay hindi na makagulo si Tala. Bulong niya sa sarili, ngunit narinig ito ng kanyang abogado. Bumalik si Tala sa bahay, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit at puot. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan at kasakiman ng pamilyang Vallejo. Hindi lamang nila inagaw ang kanyang karapatan bilang asawa at ina, kundi pati na rin ang mana ng kanyang pamilya. Niyakap niya silakan ng mahigpit. Ang kanyang anak ang tanging liwanag sa kanyang nang ngayon ay nagdidilim na mundo. Hindi ka nila matatalo, anak, bulong niya kay Lakan. Hindi ka nila maagaw sa akin. Babawiin natin ang lahat. Nang gabing iyon, habang nag-iisip si Tala ng susunod niyang hakbang, biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang anonymous message. Ang sender ay hindi kilala. Binuksan niya. Isang larawan. Si Bituin, nakangiti, hawak ang kanyang bilog na tiyan. Sa tabi niya, si Silakbo, na nakangiti rin. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa tiyan ni Bituin. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na caption. Masaya na kami. Huwag ka nang bumalik. Pakiramdam ni Tala ay tila may humigit sa kanyang puso. Ang galit na kanina ay nagliliyab, ay ngayon
ay nagiging apoy na kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang larawan na yon ay hindi lamang pagpapakita ng kanilang kaligayahan. Ito ay isang paalala sa kanyang posisyon na wala na siyang karapatan sa kanila. Pinunasan ni Tala ang mga luhang bumuhos sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Hindi na ako babalik, mariin niyang sabi sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Hinding-hindi na ako babalik sa inyo. Babawiin ko ang lahat ng inagaw ninyo sa akin at sa pamilya ko. Ang kanyang mga mata ay naningkit, puno ng isang bagong apoy, ang apoy ng paghihiganti at pagbangon. Sa gitna ng galit at sakit, isang matibay na desisyon ang nabuo sa puso ni Tala. Wala na siyang babalikan, wala na siyang aasaahan. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Lakan. Ang larawan ni Silakbo at Bituin ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Inay, maghahanap po ako ng trabaho, sabi ni Tala kay Luz Viminda kinabukasan. Habang pinapakain si Lakan, tiningnan siya ni Luz Viminda puno ng pag-aalala. Anak, mahina ka pa. Saka, sino ang mag-aalaga kay Lakan? Kailangan ko po ito, inay. Hindi ko kayang umasa lang sa inyo, matatag na sabi ni Tala. At hindi ko hahayaang lumaki si Lakan na mahina ang kanyang ina. Kaya ko po ito. Magbabantay na lang po kayo sa kanya, inay. Babayaran ko po kayo. Kahit nag-aalala, nakita ni Luz Viminda ang matibay na determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Tumango siya. Sige anak, basta mag-ingat ka at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nagsimulang maghanap ng trabaho si Tala sa barangay Halimuyak. Sa syudad ng Karilagan, madali lang sana siyang makahanap ng disenteng trabaho dahil sa kanyang kursong natapos. Ngunit dito, sa probinsya, kakaunti ang oportunidad. Lumabas siya araw-araw, bit-bit ang kanyang resume, handang gawin ang anumang trabaho. Sa kabila ng pagiging ina, nais niyang patunayan na kaya niyang buhayin ang anak niya. Maraming beses siyang nabigo, maraming tanggihan. May anak ka na pala, Ija. Mahirap iyan, sabi ng isang may-ari ng tindahan. Hindi ka namin pwedeng i-hire. Mahihirapan kang magtrabaho. Ngunit hindi siya sumuko. Binalikan niya ang mga alaala ng pagtatakwil ng pamilyang Vallejo. Iyon ang naging lakas niya para magpatuloy. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa bahay, napadaan siya sa kapehan ng katotohanan, isang maliit na coffee shop na sikat sa kabayanan. Nakita niya ang isang karatula. Need barista, helper. Nag-alinlangan siya, ngunit pumasok pa rin. Ang may-ari ng coffee shop ay isang lalaki na pamilyar sa kanya. Matangkad, may maamong ngunit matatag na mukha. Si Gabriel, dating kaklase niya sa high school na may lihim na paghanga sa kanya noon. Talapagasa, ikaw nga. Gulat na sabi ni Gabriel. Anong ginagawa mo rito? Nahihiya si Tala, ngunit inipon niya ang kanyang lakas. Naghahanap po ng trabaho, Gabriel. Nakita ko po ang sign ninyo. Tiningnan siya ni Gabriel at nakita niya ang lumbay sa mga mata nito. Halika Tala, maupo ka, kwentuhan mo ako. Ikinuwento ni Tala ang lahat, mula sa pagpapaalis sa kanya, ang pagtatakwil ni Silakbo, hanggang sa lihim ng pamilyang Vallejo. Tahimik na nakinig si Gabriel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa. Nang matapos si Tala, napansin niya ang lungkot sa mga mata ni Gabriel. Alam mo Tala, nagsimula si Gabriel. Ako ang nagpadala ng text message sa'yo. Nagulat si Tala. Ikaw? Oo, hindi ko gustong manahimik lang habang pinagsasamantalahan kanila. Paliwanag ni Gabriel. May kilala ako sa syudad ng Karilagan na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa mga Vallejo. Alam ko ang kasaysayan nila at alam ko ang balak ni Marilag. Kaya nga, nag-aalala ako para sa'yo. Naramdaman ni Tala ang isang mainit na damdamin sa kanyang puso.
Hindi siya nag-iisa. Mayroong pa rin palang may pakialam sa kanya. Salamat, Gabriel, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag kang mag-alala sa trabaho dito, Tala. Nakangiting sabi ni Gabriel. Tanggap ka. Maraming pwedeng gawin dito. At huwag kang mahiya na dalhin sila kan dito kung kailangan mo. Pwedeng magbantay ang lola ko dito sa coffee shop. Sa kapehan ng katotohanan, unti-unting natutong humarap sa bagong buhay si Tala. Naging masipag siyang barista at helper. Ginagalingan niya ang kanyang trabaho. Bukod sa kanyang trabaho, nag-aaral din siya online tungkol sa maliit na pagnenegosyo. Gusto niyang magkaroon ng sariling kita, sariling pag-asa, nang walang inaasahan mula sa sinuman. Sa tulong ni Gabriel, mas naging madali ang lahat. Si Gabriel ay naging sandalan niya, isang kaibigan na laging handang tumulong. Unti-unting nakikita ni Tala ang kanyang pagbabago. Mula sa isang babaeng puno ng takot at kalungkutan, nagiging isang matatag at independenteng ina siya. Ang bawat latte na inihahanda niya, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga customer ay nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa. Silakan na laging kasama niya o ng kanyang ina ay naging inspirasyon niya. Isang hapon, habang naglilinis si Tala ng mesa, naririnig niya ang dalawang customer na nag-uusap sa kabilang mesa. Narinig mo na ba ang balita sa syudad ng Karilagan? Bulong ng isang babae. Si Bituin Valencia, nanganak na raw. Pero ang balita, mahina raw ang bata. Puro problema ang dala. Oo nga, sagot ng isa. Sabi nga, masyado daw kasing spoiled, kaya hindi naging malusog ang bata. Halos mamatay daw si Marilag sa pag-aalala. Nahinto si Tala sa paglilinis. Si Bituin, nanganak na. At mahina ang bata. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi ito kaligayahan, hindi rin kalungkutan. Isang halo ng kurot sa puso at isang bahagyang pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinulot sa kanya ng pamilyang Vallejo, mayroon pa rin siyang pakiramdam ng awa. Ngunit agad din itong napalitan ng isang matinding paalala sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Hindi ito ang oras para sa awa. Ito ang oras para sa paglaban. Sa syudad ng Karilagan, ang dating maringal na bahay ng mga Vallejo ay nababalot ngayon ng isang kakaibang tensyon. Nasa ospital si Bituin. Halos 10 oras na ang paghihirap sa panganganak. Si Silakbo, nakaupo sa labas ng delivery room. Ang kanyang noo ay pinawisan, hindi dahil sa init, kundi sa matinding kaba at pag-aalala. Sa kabila ng lahat, kapatid niya pa rin si Bituin. Sa loob ng silid, rinig na rinig ang mga sigaw ni Bituin. Si Marilag, nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala, ngunit may halong pagkadismaya. Hindi ito ang inaasahan niyang madaling panganganak para sa kanyang bugtong na anak. Sa wakas, pagkatapos ng matinding laban, isang mahina at malungkot na iyak ang pumuno sa silid. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. Nanganak na po si Miss Bituin, ngunit ang sanggol ay mahina. Kailangan niya ng agarang medical attention. Parang gumuho ang mundo ni Marilag. Anong mahina? Hindi pwedeng mangyari yan. Anak ko ang nanganak. Pumasok si Silakbo sa silid. Nakita niya si Bituin, maputla at halos walang malay. Sa isang sulok, nakita niya ang isang maliit na sanggol na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Narinig niya si Marilag na nagsasalita kay Bituin. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng sisi. Bakit ganyan? Hindi ka ba nag-ingat? Mahina ba ang dugo mo? Kaya ganyan ang nangyari sa apo ko. Napahinto si Silakbo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang tinik na tumusok sa kanyang puso. Walang awa, walang pag-unawa. Ganoon din ang sinabi niya kay Tala na parang hindi niya anak si Tala. Nagsimulang umikot sa kanyang isip ang mga alaala. Ang maputlang mukha ni Tala nang siya ay paalisin. Ang mga salita niya na para sa ikabubuti ng lahat, ang kanyang kawalan ng boses, ang kanyang kahinaan. Tiningnan niya si Bituin
na ngayon ay umiiyak ng tahimik. Nakita niya ang kanyang sarili sa kapatid, mga biktima ng kasakiman at kontrol ng kanilang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Nasaan si Tala ngayon? Ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kaginhawaan at sa takot, ang babaeng magiging ina ng kanyang anak. Tala, bulong niya. Napagtanto niya na wala siyang karapatang bumalik, wala siyang karapatang maghanap. Sinira niya ang lahat. Ang kanyang ina, kailanman ay hindi magbabago. At siya, bilang anak, ay naging isang duwag na alipin ng kasakiman. Ang kanyang mundo ay naging kulay abo, walang pag-asa, walang liwanag. Ang lahat ng nawala sa kanya ay hindi na mababawi. Samantala, sa barangay Halimuyak, ang bahay ni Natala ay puno ng tawanan at kagalakan. Ipinagdiriwang nila ang unang kaarawan ni Lakan. Ang simpleng handaan ay puno ng pagmamahal. Si Lakan, nakasuot ng munting barong Tagalog, ay abalang-abala sa paglalaro sa mga regalong natanggap niya. Si Luz Viminda, nakangiti, ay abala sa pag-aalaga sa mga bisita. Si Tala, nakatayo sa gitna ng sala, nakamasid sa lahat. Ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. Ang kanyang mukha ay puno ng sigla. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi na siya ang mahina at takot na Tala na lumabas sa syudad ng Karilagan. Siya ngayon ay isang matatag at matagumpay na ina. Ang kanyang maliit na negosyo ng home-baked pastries na sinimulan niya sa tulong ni Gabriel ay unti-unting lumalaki. Meron na siyang sariling kita, sariling pag-asa, sariling kalayaan. Nilapitan siya ni Gabriel, dala ang isang baso ng juice. "Masaya ako para sa'yo, Tala," sabi niya. Ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. "Kita mo na! Kaya mo!" Ngumiti si Tala. "Salamat, Gabriel. Kung wala ka, hindi ko ito kakayanin." "Ikaw ang may gawa niyan, Tala. Nasa iyo ang lakas," sagot ni Gabriel. "Speaking of lakas, meron akong nakuhang bagong impormasyon." Ibinigay ni Gabriel kay Tala ang isang brown envelope. Mga dokumento ito na nagpapatunay sa mga ginawa ni Marilag sa inyong pamilya. Hindi lang ito tungkol sa lupa. Mayroon pa siyang ibang ginawang iligal na transaksyon. Binuksan ni Tala ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakikita niya ang mga kopya ng bank statements, mga pekeng pirma, at mga lumang kontrata. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Ito ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon upang makuha ang hustisya. Tiningnan niya si Lakan na ngayon ay nakangiti habang hinahabol ang isang lobo. Niyakap niya ang kanyang anak. "Lakan, anak ko," bulong niya. "Para sa'yo. Para sa ating lahat." Sa kabilang bahagi ng syudad ng Karilagan, matapos ang ilang araw ng pagdaramdam, dumating si Silakbo sa isang desisyon. Sa gitna ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Marilag at Bituin, tahimik siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Kumuha siya ng isang maliit na papel at pluma at nagsulat ng maikling liham. "Ma, Bituin, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Patawad, Silakbo." Inilagay niya ang liham sa ibabaw ng kanyang unan at tahimik na lumabas sa silid. Sa huling sulyap sa kanyang bahay, na minsan niyang tinuring na kulungan, lumabas siya sa pintuan. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lamig ng kawalan ng pag-asa. Ito ay simula ng kanyang sariling paglalakbay. At sa barangay Halimuyak, habang papalubog ang araw, nakaupo si Tala sa beranda. Hawak ang mga dokumento. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Gabriel. "Mayroon akong mas malaking ebidensya. Magkita tayo sa kapehan ng katotohanan." Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan, dumating si Tala sa kapehan ng katotohanan.
Kahit hindi pa gaanong maraming customer, nandoon na si Gabriel, abala sa pag-aayos ng mga upuan at mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso at naramdaman ni Tala ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ang araw na ito ay magiging malaking pagbabago sa kanyang buhay. Gandang umaga, Tala, bati ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalala. Maupo ka. Naghanda ako ng kape para sa'yo. Umupo si Tala sa isang sulok, sa mesa na paborito niya. Inilapag ni Gabriel ang isang baso ng kape at isang brown envelope sa harap niya. Heto ang lahat ng kailangan mo, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Tala. Ang katotohanan, nanginginig ang mga kamay ni Tala habang kinukuha ang envelope. Ang bawat pahina na binuksan niya ay parang nagbubukas ng isang lumang sugat sa kanyang puso. Ang mga ito ay kopya ng mga pekeng dokumento ng lupa na ginamit ni Marilag para agawin ang ari-arian ng pamilya niyo, ang mga merkado. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa. May mga testigo na pinilit niyang manahimik. Ang isa sa kanila ay dating empleyado niya, na ngayon ay nasa malubhang karamdaman at gustong magsalita para sa konsensya niya. Napakapit si Tala sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa malalim na panlilinlang, sa pagyurak sa karapatan ng mga inosente. Ang mga pangalan sa dokumento ay hindi pamilyar, ngunit ang apelyidong Mercado ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang angkan, ng kanyang pinagmulan na pinagtangkaang burahin ng mga Vallejo. Pero paano? Halos hindi niya mailabas ang salita. May koneksyon ako sa Land Registration Office, Tala. Matagal ko nang sinusundan ang mga kaso ng Vallejo dahil sa kanilang reputasyon. Narinig ko ang bulungan tungkol sa kung paano sila nagmanipula ng mga papeles sa nakaraan. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko lang inaasahan na konektado ka pala sa kanilang kalupitan. Nang magkwento ka, nag-umpisa akong maghukay ng mas malalim. Pagkatapos, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na USB drive. Ito ang pinakamalakas na ebidensya, isang audio recording, conversation ni Marilag at ng kanyang dating abogado. Nakuha ko ito mula sa isang kasamahan ko sa teknolohiya. Matagal nang nakatago sa archives ng isang computer shop na dating ginamit ni Marilag. Kinuha ni Tala ang USB. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Isinaksak ito ni Gabriel sa laptop na nakalagay sa mesa. Pinindot niya ang play button. Narinig ni Tala ang boses ni Marilag, malinaw at walang bahid ng pagdududa na nagbibigay ng mga utos sa kanyang abogado. Kailangan nating tiyakin na mawawala si Tala sa buhay ni Silakbo bago pa man maging komplikado ang lahat. Hindi natin kailangan ng gulo sa ari-arian dahil lang sa isang babaeng pipisan. Ang bata po, madam, tanong ng abogado. Wala akong pakialam sa batang yon. Hindi iyan Vallejo. Hindi iyan makakasira sa plano natin. Basta mawala lang si Tala at hindi na siya makabalik. Ang bawat salita ay parang libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at pagkabigla. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang sadyang plano, isang maruming balangkas upang burahin siya sa buhay ni Silakbo at sa pamilya para lang sa kanilang kasakiman. Ang kanilang pag-ibig, ang kanyang pagbubuntis, ang kanyang anak. Lahat ay biktima ng kanilang ambisyon. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak. Ngayon, ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang nagngingit-ngit na puot. Kung minsan ay meron pa siyang awa sa kanila, ngayon ay wala na. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay napalitan ng matinding puot. Ginamit nila ako. Pinlano nila ang lahat. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nagbabago. Mula sa pagiging mahina ay nagiging matatag. Tala? Tanong ni Gabriel.
nag-aalala sa kanya. Tumingin si Tala kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag, puno ng determinasyon. Hindi na ako magpapatawad, Gabriel, mariin niyang sabi. Ang boses niya ay matatag at puno ng galit. Panahon na para bayaran nila ang lahat. Hindi lang ang aking sakit, kundi pati na rin ang sakit ng pamilya ko. Ang sakit ng mga taong niloko nila. Kinolekta niya ang lahat ng mga dokumento at ang USB drive. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila nagbibigay sa kanya ng bagong lakas. Hindi na siya ang tala na takot, mahina at walang pag-asa. Siya ngayon ay isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak, para sa hustisya. Anong plano mo, Tala? Tanong ni Gabriel. Kailangan malaman ng lahat ang katotohanan, sagot ni Tala. Gagamitin ko ang lahat ng ito. Ipapalabas ko ang lahat. Naisip niya ang isang pangalan, isang sikat na investigative journalist na kilala sa kanyang pagiging matapang at hindi takot sa mga makapangyarihan. Mayroon siyang isang lumang contact number. Ang journalist na ito ay kilala rin sa pagiging biktima ng pananakot ng mga Vallejo noon. Huminga si Tala ng malalim. Ito na ang oras, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo, ang lahat ng pait ay magiging lakas niya. Ito na ang simula ng kanyang paghihiganti, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak at para sa hustisya. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang contact number ng journalist. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga kamay ay matatag, walang panginginig. Para sa hustisya. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya. Sa syudad ng Carilagan, nagising si Marilag Valencia sa ingay ng kanyang telepono. Hindi pa man sumisikat ang araw, sunod-sunod na ang tawag mula sa kanyang mga kasosyo, mga abogado, at mga kaibigan. Ngunit bago pa niya sagutin ang tawag, isang matalim na headline sa kanyang tablet ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang madilim na lihim ng pamilyang Vallejo, kasakiman, panlilinlang, at pagyurak sa karapatan. Napakunot ang noo ni Marilag. Nang mabasa niya ang pangalan ni Tala Pagasa Mercado at ang detalyadong paglalahad ng mga pekeng dokumento, ang panlilinlang sa kaso ng lupa ng mga merkado, at ang kanyang sariling mga salita mula sa audio recording, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Humigpit ang kapit niya sa tablet, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang artikulo na isinulat ng isang respetadong investigative journalist ay detalyado at puno ng mga ebidensya. Ang kopya ng mga pekeng papeles, ang testimonya ng dating empleyado na pinilit niyang manahimik, at ang kanyang sariling boses na nag-uutos na palayasin si Tala. Lahat ay naroon, malinaw at hindi maikakaila. Nagulantang ang buong syudad ng Carilagan. Ang pamilyang Vallejo na matagal nang kinikilala sa kanilang impluwensya at kayamanan ay biglang naging sentro ng iskandalo. Ang mga tawag sa telepono ni Marilag ay hindi na huminto. Ang kanyang opisina ay binahan ng mga tawag mula sa media, mula sa mga awtoridad, at mula sa mga kasosyo na nagtatangkang umatras sa kanilang mga transaksyon. Madam Valencia, kinansela na po ng mga investors ang kanilang pakikipag-ugnayan sa atin. Sigaw ng kanyang sekretarya sa telepono. Ang mga bangko po, pinapatawag po kayo para sa pag-audit ng inyong mga accounts. Dugtong ng isa. Nabasag ang vase na nasa gilid ng kanyang mesa. Sa isang iglap, ang kanyang imperyo ay unti-unting bumagsak. Ang Marilag Valencia, na kilala sa kanyang kapangyarihan at pagiging matatag, ay biglang naging isang babaeng puno ng takot at galit. Hindi niya matanggap, hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Si Tala, ang babaeng itinaboy niya. Samantala, sa ospital, si Bituin ay nasa kanyang silid, hawak ang kanyang mahinang sanggol. Ang kanyang mukha ay maputla
at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang paghihirap ay dinagdagan pa ng mga balita. Binuksan niya ang kanyang social media at doon, ang lahat ng nakikita niya ay pagtuligsa sa kanyang ina at sa kanya. Ang anak ni Bituin, biktima ng karma ng kanyang ina at lola. Sana'y magising na si Bituin sa katotohanan ng kanyang pamilya. Ang mga komento ay parang mga matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Pinatay niya ang telepono, umiiyak ng tahimik. Hindi niya ito maintindihan. Bakit siya? Bakit ang kanyang anak? Ang kanyang kinabukasan ay tila gumuho rin. Sa kalsada ng syudad ng Karilagan, si Silakbo ay naglalakad nang walang patutunguhan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Matapos iwanan ng kanyang bahay, nagpalipas siya ng ilang araw sa isang murang inn. Nag-iisip kung saan siya magsisimula. Sa isang public TV sa labas ng isang establishment, nakita niya ang balita. Ang mukha ng kanyang ina na may kasamang headline tungkol sa mga kaso ng korupsyon at panlilinlang. Napakapit si Silakbo sa isang poste. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kasakiman ng kanyang ina, ang lahat ng dahilan sa likod ng pagpapaalis kay Tala, ay ngayon ay nasa harap ng publiko. Ang kanyang pamilya, na minsan niyang ipinagmalaki, ay ngayon ay tinatawag na mga magnanakaw at manloloko. Naalala niya ang mga salita ni Tala, ang mga luha sa mga mata nito, ang pagmamakaawa niya, ang kanyang sariling kahinaan, ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtalikod. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ito. Kung naging matatag lang sana siya, kung ipinagtanggol lang sana niya si Tala, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Hindi siya makatingin sa kahit kanino. Samantala, sa barangay Halimuyak, tahimik na nakaupo si Tala sa kanilang beranda. Karga-karga si Lakan na mahimbing na natutulog. Hawak niya ang pahayagan na ipinadala ni Gabriel. Binasa niya ang bawat linya, bawat salita, bawat detalye. Ang kanyang puso ay kalmado, walang galak, walang paghihiganti. Tanging isang pakiramdam ng pagpapalaya. Ang hustisya ay naisakatuparan. Gusto kong makita mo ito, Lakan, bulong niya sa kanyang anak habang hinahaplos ang buhok nito. Hindi ito tungkol sa galit, anak. Ito ay tungkol sa karapatan, sa katotohanan, at sa paglaban sa mga taong gustong yurakan ang iyong pagkatao. Nilapitan siya ni Luz Viminda. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Anak, ginawa mo ang tama. Ngayon, malaya na tayo sa kanilang mga anino. Ngumiti si Tala, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi ng isang nagtagumpay na kaaway. Ito ay ng isang babaeng naghilom na sa kanyang mga sugat, na ngayon ay handa nang harapin ang kinabukasan ng walang bahid ng nakaraan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay nalampasan na. Habang naghahanda sila para sa hapunan, biglang tumunog ang telepono ni Luz Viminda. Naka-loudspeaker ito at isang pamilyar na boses ang narinig nila. Madam Luz Viminda, abogado po ito ni Marilag Valencia, sabi ng boses. Nais po nilang makipag-usap sa inyo tungkol sa inyong apo. Nahinto sa pagsubo si Tala. Ang kutsara ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay naningkit at isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa telepono. Silang dalawa, si Marilag at si Lakbo, ay darating. Hindi para humingi ng tawad sa kanya, kundi para sa anak niya, para kay Lakan. Lumipas ang ilang araw matapos ang tawag mula sa abogado ni Marilag. Ang barangay Halimuyak, na dati payapa, ay tila nabalot ng tensyon. Alam ni Tala na darating ang araw ng paghaharap. Hindi siya natakot. Ang mga takot sa kanyang puso ay matagal nang nawala. Napalitan ng isang matibay na paninindigan. Isang hapon, habang nag-aalaga si Tala kay Lakan sa beranda, nakita niya ang isang itim na kotse na papalapit sa kanilang bahay.
Hindi na ito ang mamahaling kotse ng mga Vallejo noon, kundi isang mas simple at mas lumang modelo. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Lumabas si Marilag at silakbo. Ang dating matikas na si Marilag ay ngayon ay mukhang tila gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang mukha ay may malalim na kunot. Ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ang kanyang mga damit ay hindi na kasing elegante ng dati. At ang kanyang buhok ay tila nawalan na ng dating ayos. Sa tabi niya, si Silakbo. Payat, malungkot, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang dating Silakbo na nakangiti at puno ng pag-asa ay ngayon ay isang anino ng kanyang nakaraan. Tumayo si Tala. Hawak si Lakan sa kanyang bisig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya silang lumapit. Walang emosyon sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay parang bato. Hindi gumagalaw. Hindi nakakaramdam. Tala, mahinang tawag ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Papwedeng ba kaming makipag-usap? Tumango si Tala. Iginaya sila papasok. Umupo sila sa sala. Sa mga upuang kawayan na minsan ay pinag-usapan nila ni Luz Viminda tungkol sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang mga upuang iyon ay tila nagiging saksi sa pagtatapos ng kanilang nakaraan. Anak, nagsimula si Marilag. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Gusto naming humingi ng tawad. Alam naming nagkamali kami. Malaki ang kasalanan namin sa iyo. Tiningnan lang ni Tala si Marilag. Walang sagot. Walang ekspresyon. Kung noon, ang bawat salita ni Marilag ay parang laso na tumutusok sa kanyang puso. Ngayon, wala na siyang nararamdaman. Manhid na siya. Tala, patawarin mo ako, sabi ni Silakbo, lumuhod sa harap niya. Alam kong naging duwag ako. Alam kong hindi kita ipinagtanggol. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pagsisisi. Tiningnan ni Tala si Silakbo. Ang lalaking minahal niya ng sobra. Ang lalaking sumira sa kanya. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata nito, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang puso ay matagal nang sarado para sa kanya. Hindi na niya ito kayang balikan. Hindi na niya kayang magtiwala. Matagal na yon, Silakbo. Matatag na sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado. Halos walang emosyon. Tapos na ako sa inyo. Napailing si Marilag. Pero Tala, ang apo ko, gusto kong makilala ang apo ko. Pwede bang hawakan ko siya kahit sandali lang? Lumapit si Marilag kay Tala. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting lumapit kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais. Huminga si Tala ng malalim. Tiningnan niya si Marilag at pagkatapos ay tiningnan niya si Lakan na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosensya. Ito ang sandali. Ito ang pagtatapos. Iniiwas ni Tala si Lakan mula sa abot ng kamay ni Marilag. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at walang bahid ng awa. Paumanhin po, sabi ni Tala. Ang kanyang tingin ay diretso kay Marilag, na tila hindi niya ito kilala. Sino kayo? Ang mga salitang, paumanhin po, sino kayo? Ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, mas malamig pa sa hangin ng hating gabi. Para itong isang matalim na sibat na tumama sa puso ni na Marilag at Silakbo. Nanlaki ang mga mata ni Marilag. Ang kanyang kamay na nakaabot kay Lakan ay nanigas sa ere. Ang mukha niya ay namutla, tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang kanyang dila ay tila nabuhol, walang salitang lumabas. Si Silakbo, na kanina'y nakaluhod, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagkaunawa. Sa wakas, naintindihan niya. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pagtatakwil, ang kanyang kahinaan,
Ang kanyang katahimikan ay bumalik sa kanya ngayon bilang isang hindi masusukat na pagkawala. Ang babaeng minahal niya ng sobra ay wala na. Ang tala na kilala niya ay patay na. At ang nasa harap niya ay isang matatag at malayang babae na hindi na kailanman magpapadala sa kanyang nakaraan. Tiningnan ni Tala ang dalawa. Walang bahid ng galak sa kanyang mga mata. Tanging kapayapaan. Walang paghihiganti. Walang kahit anong emosyon na magbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Ang kanyang pahayag ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala sa sarili at sa pagpapalaya. Mahigpit niyang niyakap si Lakan na ngayon ay nakatingin sa mga estranghero na nasa harap niya. "Tara na anak," mahinang sabi ni Tala kay Lakan at dahan-dahang tumalikod. Sa bawat hakbang, tila may bumibitawang bigat sa kanyang balikat. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang isinara ni Luz Viminda na nagbigay ng huling sulyap kina Marilag at Silakbo. Naiwan silang dalawa sa gitna ng sala, nakatayo roon, bago pa tuluyang bumagsak ang kanilang mga mundo. Ang kahapon, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang kasakiman, ay naghatid sa kanila sa isang wakas na walang pagbabalik. Ang huling sulyap ni Silakbo sa pintuan ay puno ng pagsisisi, isang alaala ng kanyang pagkawala. Si Marilag naman, na ngayon ay nakatulala, ay tuluyang nawalan ng pag-asa. Wala ng kapangyarihan, walang pamilya, wala ng apo. Lumipas ang mga buwan. Ang Barangay Halimuyak ay patuloy na naging kanlungan ng kapayapaan at pag-asa para kina Tala at Lakan. Ang maliit na negosyo ni Tala ng home-baked pastries ay lumago. At ngayon ay mayroon na siyang sariling maliit na tindahan sa Kabayanan, sa tapat ng kapehan ng katotohanan ni Gabriel. Ang kanyang pangalan, Tala's Sweet Treats, ay naging kilala sa buong probinsya. Si Lakan ay lumalaki ng malusog at masaya. Ang kanyang mga tawa ay pumupuno sa bahay ni Tala at Luz Viminda. Si Luz Viminda naman ay naging masaya sa piling ng kanyang apo, na ngayon ay puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang anak. Si Gabriel, na matagal nang naging kaibigan at suporta ni Tala, ay nanatili sa kanyang tabi. Ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim at unti-unting lumabas ang isang matamis na pagtingin isang hapon habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay. Tinanong ni Gabriel si Tala. "Masaya ka ba, Tala?" Tanong ni Gabriel habang nakatingin sa paglubog ng araw. Ngumiti si Tala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Masaya, Gabriel. Masaya ako sa piling ni Lakan, sa piling ni Inay, at sa piling mo." Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang ngiti ay puno ng sinseridad. "Maraming salamat sa lahat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas." "Ang lakas ay nasa iyo, Tala," sagot ni Gabriel. Hinaplos ang kanyang buhok. "Nandoon lang yon, naghihintay na lumabas. Nagpapasalamat ako na pinili mong lumaban." Niyakap ni Tala si Gabriel. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng sakit, pagtatakwil at hirap. Ngunit sa huli, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Hindi sa kung saan siya nagmula, kundi sa kung saan siya nagtagumpay. Sa sarili niyang lakas, sa kanyang pagiging ina, at sa pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang siyudad ng Karilagan ay isang malayong alaala na lamang. Isang nakaraang hindi na makakaapekto sa kanyang kasalukuyan at kinabukasan. Ang kanyang Tala, ang bituin ng kanyang pag-asa, ay patuloy na nagniningning, mas maliwanag kaysa dati. Sa di kalayuan, sa isang sulok ng siyudad ng Karilagan, si Silakbo ay nanatiling nag-iisa. Dala-dala ang kanyang pagsisisi. Si Marilag naman, nawalan ng lahat ng kapangyarihan at tinanggap ang kanyang parusa. Ang kanilang mga buhay ay naging isang madilim na paalala sa mga kahihinatnan ng kasakiman at kawalang puso. Ngunit para kay Tala,
Ang kanilang pagbagsak ay hindi isang dahilan para magdiwang. Ito ay isang pagpapatunay lamang na ang katotohanan at pagmamahal ay laging magtatagumpay. Ang bagong umaga ay nagsimula na at ang kanyang puso ay malaya. Aral ng kwento. Sa bawat sugat na natatanggap, may nakatagong lakas na naghihintay na lumabas. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi kapalit at ang halaga ng isang ina ay hindi matutumbasan ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang kalayaan ay natatagpuan hindi sa pagtakas sa problema, kundi sa pagharap dito ng buong tapang at pagmamahal sa sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Talapagasa. Sana ay nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, aral at pag-asa. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Anong klaseng kwento po ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? I-share niyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,